8:28 mga kabrigada, dako muna tayo sa partner. Medyo hindi kagandahang balita ito. Dahil kahapon po ng umaga mga kabrigada, nagkaroon daw ng isang shooting incident dyan po sa may Santa Rosa Central School sa Nueva Ecija, kung saan ho mga kabrigada, ang mga involved po estudyante. Oo. At meron po dalawang critical daw ho kahapon mga kabrigada. Alamin nga ho natin ano bang status itong dalawang ito. Makasama po natin mga kabrigada ang Provincial Director po ng Nueva Ecija PPO, si Police Colonel Heril Bruno. Magandang umaga po, Colonel. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama po ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po, sir. Morning po. Good morning po. Magandang umaga po sa atin. Opo, sir. Unang-unang nga ho, kumustahin ko muna yung status ng mga estudyante, yung dalawa hong napaulat na nasugatan ho dyan sa insidente ng pamamaril kahapon. Kumusta na po sila? Ang lagay po nila ng status po nila ngayon ongoing medical treatment pa rin po. Kasi po magkaroon po ng brain damage po yung kasama po yung pagkatama nung pagkabaril ng suspect natin. So under treatment pa rin po sila ngayon. Pwede ho bang pakikwento ho sa amin ano ho ba yung initial ho na nakarating ho sa atin na Colonel? Kasi ang sabi po parang may kinalaman daw ho ito sa pag-ibig, partner. Ayan po yung mga lumalabas na anggulo na nakararating po sa amin. Ano ho ba yung initial po na nakarating po sa inyo dyan sa Nueva Ecija PPO? Ayon po sa information at investigation natin, bandang mga alas 10, pinuntahan itong ating suspect, yung babae sa loob sa eskwelahan. Ngayon, ang sinabayan niya yung paglabas at pagsundo, kaya parang nakapasok siya sa school, nakapasok siya sa classroom, at yun nga, tinawag niya nga yung kanyang yun nga, parang kasintahan, gano'n. Tapos, kasi ang pinakano kasi nasa likod sila ng classroom parang ongoing yata yung class. Nasa likod sila, nasa likod ng pinto. Nung bigla na lang walang atubli, bigla na lang siyang niyakap, yun nga, at naganap na nga yung pangyayari, narinig na lang, nagpaputukan na. Ayun ang nangyari. Tapos nung nakita bulagta ng babae, sinunod naman niya yung sarili niya. And then siyempre, ang mga tao na gulantam, yun nga, instead of nagtawag agad ng responde, at yun, dinala agad sila sa ospital. Opo. Yun po yung pangyayari. Pero may mga impormasyon po ba, Colonel, na bago nangyari itong insidente na ito, may pagtatalo po ba yung dalawa, yung lalaki at saka yung babae? Ayon po sa impormasyon, opo, dahil ang pagkabanggit po ng ating mga nakausap, ang mga natin na nakakaalam sa kanilang personal na buhay, sila po ay magkasinta nga at on and off daw po ang kanilang relationship. Yun po ang pagkabigay sa atin ng impormasyon. Opo. Nalaman na ho ba natin, Colonel, kung saan po galing siguro ito pong baril na ginamit Ayun ng po, bata? inaalam nga po natin kasi siya lang po nakakalam kasi until now siya rin unstable pa rin po siya. Opo. Kaya hindi, kasi po ang mga magulang nito wala po rito nasa malayo po Kaya nabigla din yung mga magulang, kaya tinatawag kahapon. Kaya po ang mga nandun po na pamilya is yung kanilang auntie, mga malalapit ang nakamag-anak at kaibigan. Ayun. Pero nakausap na ho ba natin, nahingi na ba natin ng kwento, statement, yung ilang mga kaklase ho nila? Nakakausap naman ho ba sila? Actually po, until now nga po nabigla sila sa pangyayari. Kaya nga po, baka ho ngayon makakuha tayo ng malinaw-linaw na kasi because kahapon shock pa sila. Totoo naman. Natuoma sa pangyayari. Totoo. Anong edad nga ito, Colonel, ulit? Yung dalawang biktima natin? Yung babae is 15 anyos. Ang lalaki naman is 18. 18 anyos. Pero yung lalaki po, Colonel, estudyante din ng school na yon or ibang school?
Ang ano po is sa kabilang eskwelahan po siya estudyante, hindi po siya estudyante. Okay. Okay. So yung tanong doon, paano nakapasok doon sa school na outsider naman pala itong lalaki na ito? Paano nakapasok doon? Wala bang guard doon sa school, Colonel? Meron pong security guard, pero yun nga po, ang nangyari po, sinabayan niya po yung labas-pasok ng ano, Mga ng, estudyante. mga estudyante na yung kasagsagan ng paglabas ng mga estudyante Mhm. Oo. ng at saka sundo ng mga oras na yun. Ilan po yung tama nung babae at saka yung lalaki ilan yung tama at saan yung mga sugat po nila, Colonel? Inisa lang po tag-isa lang po ang tama. Both heads po at saka isang sa likod batok ang tama ng Naku. babae. Tapos yung lalaki is right temple Naku. sa kanang bahagi ng ulo. Kaya kahit ang ginamit po na baril is yung 22, no? Ang bala. Opo. Kaya risky nga po talaga yung kanilang buhay ngayon. Talagang nasa trial po sa hopefully po sana maka-alpas po Opo. ang kanilang pagsulong. Opo. Ito hong nabanggit ho ninyo, di ba, yung baril ho, syempre, hintayin pa natin na maging conscious itong victim, di ba, kung saan niya nakuha. Pero initially, yung mga ganyang uri ho ba ng baril, saan ba yan nakukuha madalas, Colonel? May na-trace na ba tayo na posibleng napagkuhanan nito? Meron ba siyang kamag-anak na merong lisensyadong baril talaga? Ano ba yung mga initial natin dyan, Colonel? Iimbestigahan pa natin, no? Kasi Okay. wala pa tayo kami mga magulang nila na malapit talaga kung saan nakuha yung baril na yan. Kasi 22 yan, very, kung amin is very handy siya. Talagang parang laruan lang kung Maliit. tutusin, kung titingnan. Mhm. Oo, maliit. Very, kahit saan mo, pwede sa bulsa. Ano? Madaling, yung mga madaling i-carry partner, yung concealed, yung Opo. 22. Pero pag ganyan na, Colonel, ano ho yung mga kumbaga ba next steps na ginagawa ho ninyo dyan sa Nueva Ecija PPO? Ano ba yan? Magre-recommend ba tayo ng tighter security sa mga school, sa lalawigan ho ng Nueva Ecija? Magbabago ba ng protocol? Magche-checking ba ng mga bag? May mga i-recommend ho ba kayong ganun sa mga paaralan ho dyan sa inyo? Opo naman po. Kasi actually, ginagawa naman po natin yan, siyempre, pag sa school naman po, lahat po ng ating mga head of office po ng ating DepEd, siyempre po, security po ng ating, ng ating eskwelahan, maliban sa loob at labas. At tayo po is uma-assist po dyan, lalo pag, di ba, meron tayong program na balik eskwela, o lagi po ang kapulisan po natin is nakatuon dyan. Opo. So, ang may papayo ko lang is i-reiterate lang po yung yung security level measure natin. I-tight po talaga yung pagbabantay. Pagpasok at paglagpas ng school, ng Opo. eskwelahan. Colonel, naku-curious na po ako kasi binanggit mo kanina na on and off yung relation ng magkasintahan, para gawin ng lalaki doon sa babae, talagang maiisip natin na siguro may talagang matinding dahilan. May mga nabanggit ba doon sa mga investigasyon po ninyo na may involved na ibang party or may love triangle ba? Ano ba? Paano kumantong doon? Wala po. Ang initial lang po, ang gusto lang po yata nung babae is parang muna, pull up lang muna siguro or baga lubayan lang muna, parang ganun. Ayaw naman siguro itong lalaki, ayaw pumayag. Kaya ganun po ang nangyari. Okay. Kasi po wala naman pong nakakaalam na talagang sila yung matinding away. Kasi nga, kaya sa aming investigasyon, on and off nga po yung kanilang relasyon. Siyempre, personal na po nila yun. Yun po ang naging natin doon. Opo. Okay. Sige. Pero pag malalaman po natin yung pag po itong umaga na to, pag nakausap na namin yung mga magulang. Opo. So may schedule na pala tayo ngayon na makausap. Saan ho bang gagaling itong mga parents, itong mga bata na ito, Colonel? Yung lalaki po, ang magulang po niya, ayon sa information is nasa abroad pa yung isa So, umuwi? Hindi, sa abroad. Pero
yun nga po, kaya nga yung malalapit na kamag-anak po ngayon na nandito, yun po makakausap natin. Yung babae naman, papunta na daw po kahapon. Kasi galing pa ho yata ng Maynila. Nagtatrabaho yata. Okay. Alas na lang po, asa na ho yung, yung firearm na ginamit ho dyan sa insidente na yan, Colonel? Siyempre, nasa custody na po natin ng kapulisan. Opo. For ballistic po siya, examination. At the same time, all SOP po po natin, i-observe po natin. Okay. Sige po. With that, Colonel, makiki-update ho kami sa inyo lagi, ha? Makiki-chat at Viber ho kami sa inyo. Opo, para po sa update. wala Tama naman po. Opo. Opo. Maraming salamat po, Colonel. Likewise din po. Maraming salamat din po. Opo.